Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa episode natin ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines, ang Multi-Role Fighters o MRFs. Kamakailan lang, sa congressional hearing para sa FY 2026 defense budget, ipinaliwanag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro kung bakit kailangan palakasin ang core capabilities ng AFP. Ayon sa kanya, kasama dito ang frigates, conversion ng light infantry divisions into motorized o mechanized divisions, combat engineers, deterrent capabilities tulad ng ground-based missile systems, domain awareness capabilities gaya ng C4ISTAR, cybersecurity, at syempre, multi-role fighters. Pero sa ngayon, magpo-focus tayo sa multi-role fighters. Bakit mahalaga ang multi-role fighters? Ipinaliwanag ni Sec. Teodoro na ang pagbili ng mga fighter jets ay hindi basta-basta piraso-piraso lang. Hindi pwedeng 6 lang muna, tapos saka na lang ulit. Ang MRF acquisition ay laging nakapackage. Kasama dito ang mga AEWNC aircraft o Airborne Early Warning and Control Systems, aerial refueling tankers, sapat na basing facilities, at pati na rin ang MOOE o maintenance and other operating expenses. Ibig sabihin, kung bibili ang Pilipinas ng multi-role fighters, kailangan handa rin tayo sa buong ecosystem para mapanatiling operational ang mga ito. Hindi lang ito pagbili ng eroplano, kundi pagbili ng buong capability. Mahalagang linawin, hindi ibig sabihin na isang kontrata lang para sa lahat ng eroplano. Pwede itong maging hiwa-hiwalay na kontrata pero halos sabay-sabay ang paglagda. Ang mahalaga, nakatali sila sa isang team o group of companies na sabay mag-o-offer ng fighter jets, AEWNC aircraft, at tankers. Dito pumapasok ang mga posibleng team-ups na binanggit ng defense community, lalo na ng Max Defense Philippines. Mga posibleng kombinasyon ng suppliers. Unahin natin ang pinaka-tradisyonal na option. Una, Lockheed Martin Package, F-16C, D Block 70 Viper Fighters, LMKC-130J30 Super Hercules o Boeing KC-46 Pegasus Tankers, Northrop Grumman E-2D Hawkeye AEWNC Aircraft. Ito ang classic US package. Tested and proven, pero may malaking tanong, magkano ang presyo at gaano katagal ang delivery? Bukod pa rito, may political factors na nakakaapekto, tulad ng delay sa approval ng US government. Pangalawa, sub-package, JAS-39E, F Gripen Fighters, sub-2,000 REI AEWNC aircraft, Embraer KC-390 Millennium Tanker o Airbus A400M Atlas, Airbus A330 MRTT. Ang sub ang may pinaka-seamless compatibility. Fighter at AEWNC ay galing pareho sa kanila. At dahil may partnership sila sa Embraer sa Brazil, pwede nilang i-offer ang KC-390 bilang mas murang tanker option. Ito ang nakikita ng marami bilang sweet spot para sa PAF. Pangatlo, Eurofighter Consortium Package, EF2000 Eurofighter Typhoon Tranche 5. Airbus, IAI LTC-295W AEWNC, Airbus A400M Atlas o Airbus A330 MRTT. Ito naman ang high-end European option. Powerful ang Eurofighter pero napakamahal at mas mataas ang operating costs. Ang tanong, kaya ba ng PAF budget ang ganitong klaseng platform? Pang-apat, Korea Aerospace Industries, KAI, Package. KF-21 Boramae Fighters, Airbus, IAI LTC-295W AEWNC, Airbus A400M Atlas o Airbus A330 MRTT. Ito ay emerging option. Ang KF-21 ay bagong fighter mula South Korea na nasa development pa. Kung papasok ang Pilipinas dito, magiging isa tayo sa mga unang foreign users. Risky pero may advantage, mas mura kumpara sa Western fighters at matibay ang partnership ng Pilipinas at South Korea sa defense. At panglima, Dassault Aviation Package, Rafale F-5 Fighters,
Airbus, IAI LTC295W AEW and C. Airbus A400M Atlas o Airbus A330M RTT. Ito naman ang French option. Napakalakas ng Rafale at ginagamit ng maraming bansa tulad ng India, Egypt, at Qatar. Ngunit kilala rin ito sa pagiging mahal, hindi lang sa acquisition kundi pati sa maintenance. Ilan ba ang target ng PAF? Base sa pahayag at analysis, mukhang higit sa 12 fighters ang bibilhin ng PAF. Ang ideal squadron size nila ay 16 na single-seat fighters at 2 hanggang 4 na twin-seat fighters para sa conversion training at reserve aircraft. Kaya posibleng 18 hanggang 20 jets ang unang batch. Kung matutuloy ito, malaking leap ito para sa Philippine Air Force. Bakit advantage ang sub? Kung titignan ang mga kombinasyon, sub ang may pinaka-seamless na package. Fighter at AEW&C ay parehong galing sa kanila. Dagdag pa rito, may tie-up sila sa Embraer, kaya pwede nilang i-bundle ang KC-390. Kung ikukumpara, ang ibang options ay nangangailangan ng multiple suppliers. Halimbawa, kung Lockheed Martin ang pipiliin, iba ang supplier ng AEW&C, Northrop Grumman, at Tanker, Boeing. Mas komplikado ito sa logistics at integration. Mapapansin na halos lahat ng packages, maliban sa Lockheed, ay pwedeng i-partner sa Airbus products. AEW&C sa pamamagitan ng C295W, at tankers gamit ang A400M o A330M RTT. Dahil dito, lumalabas na malaking advantage ang Airbus dahil kaya nilang makipag-partner sa Saab, Eurofighter, Kai, at Dassault. Sa kabilang banda, limitado ang options ni Lockheed Martin dahil hindi sila madaling makipag-partner sa ibang suppliers tulad ng Boeing o Northrop Grumman. Isa pang factor ay ang involvement ng Israel's IAI LTE sa radar systems ng Airbus C295 AEW&C. May concern noon na pwedeng maging cause ng delay ang Israel. Pero kung Airbus ang maglalid at subcontractor lang ang IAI LTE, mas mataas ang chance na maiiwasan ang delay. Ang France ay may kakayahang igiit ito, lalo na kung kasama ang Dassault Rafale sa package. Isa pang malaking tanong, ano ang epekto ng desisyon ng Pilipinas na i-hold muna ang F-16 Viper deal? Kung hindi itutuloy ang F-16, natural na bababa ang competitiveness ng Lockheed Martin package. Baka mas lumakas ang chances ng Saab, Airbus partnered options, at maging ng Rafale o KF-21. Ang acquisition ng multi-role fighters ay hindi lang simpleng pagbili ng jets. Ito ay pagbili ng buong capability package, kasama ang AEW&C, tankers, facilities, at maintenance support. Sa ngayon, lumalabas na may 5 malalakas na contenders, Lockheed Martin F-16, Saab Gripen, Eurofighter Typhoon, Kai KF-21, at Dassault Rafale. Lahat may kanya-kanyang strengths at weaknesses. Pero kung pagbabasehan ng seamless package at cost-effectiveness, malinaw na may advantage ang Saab Gripen offer. Ang tanong, tataya ba ang Pilipinas sa tested at relatively affordable Gripen system, o susubok ba tayo sa mas high-end options gaya ng Eurofighter at Rafale? O pipiliin natin ang future platform gaya ng KF-21? Iyan ang dapat nating abangan sa mga susunod na buwan, lalo na't papasok na sa final stages ang Horizon 3 ng AFP Modernization Program.